Barkada Magsasaka Usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw at ani po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga tagapakinig at mga nakatutok po sa ating Facebook Live via Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa panibago po nating episode sa Usapang RCEF. Ako nga po pala ang inyong makakasama ngayon. Ako po si Carl. Bago po tayo mag-umpisa, batiin po muna natin ang ating butihing director. Junicio G. Alvindia, Director 4. Magandang umaga po. Sir Joel V. Dator, Director 3. Sir Elijah Z. Davalos, ACD Chief and Interim Director for Extension Support, Education and Training Services. Sir Andres M. Tuates, Jr., BPED Chief and Interim Head po ng Coconut Trust Fund Facility Management and Operation Division. Sir Nelson C. Santiago, LSD Chief and Interim Director for Research and Development or R&D. Binabati rin po natin si Sir Jet Molek Subaba, Section Head po ng ACD STIPS. At kay Ma'am Bess G. S. Magararu, Section Head po ng STIDS. At syempre po, isang mainit na pagbati po sa lahat ng nakikinig po at ng ating empleyado po, lalo po sa ating mga magigiting na drivers. Nawa po ay safe po tayong lahat sa ating mga biyahe. Pagbati rin po sa ating mga kasamahan na nakatravel ngayon na nagsasagawa po ng fieldworks. Mag-iingat po tayong lahat. Sa Usapang RCEF po, tatalakayin po natin ang mahalaga pong impormasyon ukol po sa RCEF Mechanization Program po ng PhilMech. Kabilang dito yung mga layunin po nito, yung mga benepisyo para po sa ating magsasaka at kung paano po ito nakakatulong sa pagpapabuti po ng produktibidad at pagiging competitive po ng sektor po ng agrikultura sa ating bansa. Onting recap lang po tayo sa ating last episode po yung huling episode po natin, tinalakay po natin kung ano po yung impormasyon po tungkol po sa ating water management at kahalagahan po nito sa ating mga palayan. Nakasama nga po natin dito si Dr. Christine S. Pascual po mula sa Rice Engineering and Mechanization Division po ng Philippine Rice Research Institute po o yung PhilRice. Tinalakay po natin noong Miyerkules po kung ano po yung tamang bilang po ng sukat, tamang bilang o sukat po sa pagpapatubig ng ating palayan po. At mga kahalagahan at benepisyo po nito sa ating mga pananim po. Ibinahagi din po ni Dr. Pascual ang alternate wetting and drying o tinatawag po natin na AWD. Ay isa po sa mga alternatibo po nating pamamaraan po para sa mga lugar na may hindi po sapat o kakulangan po ng access sa ating tinatawag na irrigation system. Lalong-lalo na po sa mga lugar na may limitadong pagkukuhanan po ng tubig. Kung may na-miss po tayo na episode o kung na-miss po natin ang itong episode na to, maaari po nating balikan ito or maaari po natin itong makita via our Facebook page po. I-search lamang po natin ang Radyo Agri 90.1 PhilMech at sa official Facebook page po ng DA PhilMech. Ayan po bago po tayo magpatuloy po sa ating programa, naririto po muna yung mga impormasyon po o mga aktibidad po tungkol sa RCEF Mechanization Program. Panoorin po muna natin o pakinggan ang Balitang RCEF. 46 FCAs lumahok sa RCEF training courses. Umabot sa 46 FCAs o 183 farmer members mula sa probinsya ng Pampanga, Tarlac, Zambales, Cagayan, Ifugao, Laguna at Leyte ang lumahok sa pagsasanay sa paggamit at mentina ng mga makinaryang RCEF mula March 17 to 21. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng TMTD na palakasin ang kasanayan ng mga benepisyaryo para sa mas epektibong paggamit ng makinaryang pang-agrikultura. Paghahanda para sa Harmonized RCEF Database isinagawa. Noong March 18,
nagkaroon ng consultative meeting ang ACD, EDD, ICTS, TMTD at PMO para talakayin ang mahakbang para sa paghahanda ng RCEP Harmonized Database. Tinalakay sa meeting ang mga layunin ng database tulad ng key strategies for data harmonization at pagpapabuti ng aksesibilidad ng impormasyon, pati na rin ang mga hakbang upang masolusyonan ang mga hamong natukoy para sa ilulunsad na Harmonized RCEP Database. Dalawang RCEP Info Hub na itatag sa Region 2. Patuloy sa pagtatag ng RCEP Information Hub ang ACD Strategic Communications Team noong March 19 to 21 na itatag ang dalawang bagong Info Hub sa Nararagan Valley Multipurpose Cooperative ng Cagayan at Santiago Amos Credit Cooperative ng Isabela. Nakatanggap din ng 40-inch Smart TVs ang Tabok Farmers Multipurpose Cooperative at Binungsay Malingawa Savings and Loan Cooperative mula Kalinga na mayroon ng existing Info Hub mula 2024. At yan ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEP. Para po sa karagdagang impormasyon or update sa RCEP ay maaari po nating bisitahin lamang ang ating Facebook page na DA Philmec o ang website ng RCEP Mechanization Program po na through www.rcef.philmec.gov.ph. Huwag din po nating kalimutang to hit like at button at i-share na din po ang ating Facebook live para po mas marami po tayong ma-reach. Ayan. Time check po. It's 10:18 in the morning po. 10 a.m. in the morning. But bago po tayo magsimula sa ating talakayan, ay bumati po muna tayo sa ating mga nanonood po sa ating live stream. Unang-una na po, isang good morning po kay Ma'am Lorena Hagos. Good morning po, Ma'am. Kay Sir Rogelio Rinon. Good morning po. Watching po sila from Nangalisan Multipurpose Cooperative sa Bacnotan, La Union. Ayan. Magandang umaga po, sir. Ayan. Good morning din po kay Ma'am Nika Grace Agustin. Ayan. Good morning po, Sir Carl Allen. Good morning din po, Ma'am. Sa ating mga nanonood po sa RCEP extension page, kila Jaja Santos. Good morning po. Rexton Cabanayan, Irish, Tobias, and John Ray Dasig. Good morning po, ma'am and sir. Ayan. Ngayong episode nga po ay related naman po ito sa nakaraan po nating episode kung saan po tatalakayin po natin o magdadagdag po tayo ng impormasyon po patungkol po sa water management. Ito po ay nakakatulong upang maging gabay po natin sa tamang sukat ng pagpapatubig sa ating palayan. Makakatulong din po ito para sa mga lugar na may limitadong access sa irrigation system at kung paano makakatulong ang alternate wetting and drying o tinatawag po natin na AWD. Sabay-sabay po nating panoorin ang ating mga video patungkol po sa water management. Excited na ba kayong malaman kung para saan ang device na ito? Sabay-sabay nating alamin. Hi, Nehem! Hi, Vane! Hello din sa ating mga manonood. Para saan ba ang device na ito? Ang device na ito ay tinatawag natin na Water Quality Monitoring System. Ginagamit natin siya upang malaman kung nasa angkop pa ba ang ating tubig para sa ating mga isda at para sa ating palayan. Bakit ba mahalaga na malaman kung angkop na ang kalidad ng tubig sa ating palayan o palaisdaan? Alam mo ba, mahalaga na ma-maintain natin ang angkop na tubig para sa ating mga isda at para sa ating palayan dahil dito nakasalalay kung magiging malusog ba sila o lalago ng maayos. Ano namang mga datos ang pwede nating ma-monitor gamit ang device na ito? Gamit ang device na ito ay pwede nating ma-monitor ang asim ng tubig o ang tinatawag natin na pH. Malalaman din natin ang level ng oxygen para sa mga isda,
at ang level ng chemical, kung masyado na bang maraming chemical ang nandun sa ating tubig. At ang huli ay ang water temperature. So mahalaga na ma-monitor natin ang apat na to upang makita natin na ang pupa, ang tubig, upang ang ating mga isda ay lumago ng maayos. Ganon din ang ating mga palay. Naku, napakaganda pala ng gamit ng device na ito. Pero Nehem, paano mo makikita ang ating mga magsasaka na gagamit ng device na ito sa susunod na mga panahon? Mahalagang katanungan yan, Bane. So makikita natin na ang device na ito ay hindi pa talaga ito yung ating final product. Ito ay isa pa lamang prototype na ginagamit natin upang matest ang technology. So pag na-improve na natin siya, pag naging mas matibay na at mas naging kapaki-pakinabang na, ay pwede na natin itong i-mass produce o i-commercialize na mas mura para sa ating mga magsasaka at magamit nila sa kanilang mga palaisdaan at mga palayan. Naku Nehem, maraming salamat sa napakahalagang impormasyon na ibinahagi mo sa amin. At alam ko na very interesting ito sa ating mga magsasaka dahil gamit ang device na ito, pwede na nilang ma-monitor at ma-maintain ang kalidad ng tubig sa kanilang palayan o palaisdaan. Tama! At para sa karagdagang impormasyon o kung kayo ay may mga katanungan, mag-text o tumawag lamang sa PhilRise Text Center sa 0917-111-7423 at malugod naming sasagutin ang inyong mga tanong. Bye! Curious ka ba kung para saan ang automated drip irrigation system? Sabay nating aalamin yan ngayon na. At kasama natin si Sir Jinwell. Sir, bigyan mo naman kami ng idea. Ano ba ang automated drip irrigation system? Ang automated drip irrigation system ay ginagamit ito sa mga lugar na kung saan hindi tuloy-tuloy o nagkukulang ang supply ng tubig. Kaya ginagamit natin ang drip irrigation system na kung saan tayo ay naglalatag ng mga hose na direktang nagpapatubig sa mga halaman. Kaya ito ay mas matipid at mas epektibo na paraan ng irigasyon. Ayos pala, kasi maaari natin itong ma-monitor gamit lamang ang ating smartphone. Pero, sa anong mga pananim ba ito maaaring gamitin? Dito sa Future Rice Farm ay ginamit natin ang automated drip irrigation sa palay. Pero maliban dito ay pwede natin itong gamitin sa ating mga gulay tulad ng pechay, sile at iba pa. Kung tayo ay konektado sa Wi-Fi saan man tayo naroroon ay pwede nating malaman kung anong estado ng lupa ng ating mga taniman at pwede tayong magdesisyon kung kailan tayo magpapatubig. Ang device natin ay gumagamit ng solar power para sa mas matipid na pagkonsumo ng enerhiya. Thank you, Sir Jumwell. May natutunan tayong bagong teknolohiya sa pamamahala sa tubig. Ipagpatuloy natin ang pagdiskubre ng mga makabagong teknolohiya. Let's go! Teng! Oh, ako na ang mag-iigib ng tubig. Sige. Tulog pa si Bebeng. Napuyat. Sinamahan kasi si Inay Bebang sa piyesta. Ay, ganun ba? Di bale, ako na rin ang mag-iigib ng pampaligo ni Bebeng. Buti pa si Bebeng. May naghahanda ng pampaligo niya. Ano yun, Enteng? Wala. Yung palayan kasi namin. May problema sa tubig. Sintomas ng kakulangan ng tubig sa palay, pagrolyo ng mga dahon, pagkatuyo ng dulo ng mga dahon, mabagal ang paglaki ng halaman, nababawasan ang pagsusuhi at paglapad ng dahon, kulang sa 10 suhi kada tundos, mas maliit ang leaf area, may pagkamaitim ang ugat na dapat sana ay mapulang kayumanggi o mapusyaw. Key check 6. Naiwasan ang sobra o kulang na tubig na nakakaapekto sa paglaki at ani ng palay. Dinadala ng tubig ang mahalagang sustansya mula sa lupa tungo sa iba't ibang bahagi ng palay. Ang sapat na patubig sa palayan ay nagre-resulta sa maganda at malusog na tanim, magandang bulas, normal na paglaki at mataas na ani. Alam mo, Enteng, kapag ang tubig sa palayan ay napamahalaan na mabuti, makatitipid tayo ng 15 to 35% sa gastusin sa patubig. Ayon sa pag-aaral,
umaabot sa 4,000 litrong tubig ang magagamit kada kilo ng palay kung hindi tama ang pamamahala ng tubig. Samantalang nasa 2,600 litrong tubig kada kilo ng palay ang magagamit kung tama ang pamamahala ng tubig sa palay. Cardo, paano nga ba ang tamang pamamahala ng tubig sa palayan? Alam ko na yan. Nakwento na sa akin yan ni Cardo. Sa tamang pamamahala, aabot sa 2,600 litrong tubig ang magagamit sa pag-produce ng 1 kilong palay. Katumbas nito ang 137 galon. Samantala, 4,000 litrong tubig naman ang magagamit kada kilo ng palay kung mali ang pamamahala ng tubig. Katumbas nito ay 200 galon ng tubig. Sa tamang pamamahala ng tubig, makatitipid ng halos 63 galon. Mga rekomendasyon sa pagpapatubig. Panatilihin ang 2 hanggang 3 sentimetrong lalim ng tubig sa pinitak hanggang 14 na araw pagkalipat tanim. Itigil ang pagpapatubig o alisan ng tubig ang pinitak kapag umulan hanggang 14 na araw pagkasabog tanim. Sa panahon ng paglilihi at pamumulaklak, tiyakin na laging may mga 5 sentimetrong tubig ang bukid. Tandaan na huwag hahayaang magkaroon ng malalim na bitak ang lupa sa alinmang yugto ng buhay ng palay. Huwag nang magpatubig o kaya bawasan ng tubig sa 5 cm, 1 linggo bago mag-ani para sa mga medyo pinong lupa o tuwing tag-araw. 2 linggo bago mag-ani para sa pinong lupa o tuwing tag-ulan. Sabi rin ni Cardo, kapag may kakulangan sa pinagkukunan ng tubig sa palayan, mainam na subukan ang kontroladong pagpapatubig na nagsasabi ng mga dapat gawin mula pa lang bago ihanda ang lupa hanggang sa panahon ng pag-aani, gaya ng salitang pagpapatuyo at pagpapatubig gamit ang observation well o alternate wetting and drying at iba pa. Ang observation well ay isang tubo na gawa sa plastic o kawayan. Ibinabaon ito sa lalim na 15 cm mula sa lupa. Ito ay may haba na 25 cm at may mga butas sa gilid. Ang mga butas sa gilid ng observation well ay nagsisilbing daluin ng tubig mula sa lupa upang malaman ang kondisyon ng tubig sa parting ugat ng halaman. Nilalagay ito sa bukid 30 araw pagkalipat tanim. Pag wala ng tubig sa observation well, isa itong hudyat na kailangan ng magpatubig. Ibig sabihin, hindi naman kailangang laging babad sa tubig ang palayan. Hanggat may tubig pa ang observation well, huwag muna tayong magpatubig. Tama ka dyan, Enteng. Sa AWD, nakakahinga ang lupa na lalong nagpapalusog dito para sa halamang palay habang nakatitipid na rin sa tubig. Pero, dapat ihinto ang AWD sa panahon ng pumulaklak at pag-aabono, kung saan dapat palagi may tubig sa palayan. Mga dapat gawin ng maiwasan ang sobra o kulang na tubig sa palayan. Ituwid at gawing siksik ang pilapil. Patagin ang bukid. Kontrolin ang tamang lalim ng tubig. Tiyaking tama ang panahon ng pagpapatubig. Kapag tama ang pamamahala sa tubig, mas maiiwasan ang stress na dulot ng kakulangan o sobra sa patubig. Madali ang pamamahala sa damo at kohol. At madaling mapasukan ng makinarya sa panahon ng pag-aani. Tama. Kung kaya, mas nagiging mabisa ang mga ilalagay na inputs tulad ng pataba. At mas makakalikasan pa. Mataas ang ani. Mataas ang kalidad ng butil. Key Check 6. Naiwasan ang sobra o kulang na tubig na nakakaapekto sa paglaki at ani ng palay. Nung palaging flooded ang palayan, ang palay hindi makasusuhin ng maayos. Pag inabunuhan mo yan, pag dinatnan niya ng ulan, yan, ano dyan mga ang abuno, ano dyan, hindi katulad ng EWD na pag makukontrola mo ang tubig, kahit na umulan siya pag abuno mo, hindi siya pag gamit na namin ng EWD, hindi masyado matumba yung palay kasi ang ugat niya malalim ang pupuntahan ng ugat ng palay. Hindi tulad noon na kunting hangin lang
natutumpak agad yung palay. Pagdating ng ng harvest, lupa namin hindi na masyadong malambot. Kaya madaling pasukan ng harvester. Hanggang sa ngayon, AWD ang ginagamit. Nagrorolyo ang mga dahon, pagkatuyo ng mga dulo ng dahon, mabagal ang paglaki ng halaman, nababawasan ang pagsusuwi at paglapad ng dahon, kulang sa 10 suwi kada tundos, mas maliit ang leaf area, at may pagkamaitim ang ugat na dapat sana ay mapulang kayumanggi o mapusyaw. Kapag tama ang pamamahala sa tubig, mas may iwasan ang stress na dulot ng kakulangan o sobra sa patubig. Madali ang pamamahala sa damo at kohol. At madaling mapasukan ng makinarya sa panahon ng pag-aani. Tama. Kung kaya, mas nagiging mabisa ang mga ilalagay na inputs tulad ng pataba. At mas makakalikasan pa. Mataas ang ani. Mataas ang kalidad ng butil. Kapag may kakulangan sa pinagkukunan ng tubig sa palayan, mainam na subukan ang kontroladong pagpapatubig gamit ang observation well o alternate wetting and drying. Ang observation well ay isang tubo na gawa sa plastic o kawayan. Binabaon ito sa lalim na 15 cm mula sa lupa. Ito ay may haba na 25 cm at may mga butas sa gilid. Ang mga butas sa gilid ng observation well ay nagsisilbing daluyan ng tubig mula sa lupa upang malaman ang kondisyon ng tubig sa parteng ugat ng halaman. Nilalagay ito sa bukid 30 araw pagkalipat tanim. Pag wala ng tubig sa observation well, isa itong hudyat na kailangan ng magpatubig. Ibig sabihin, hanggat may tubig pa ang observation well, huwag muna tayong magpatubig. Sa AWD, nakakahinga ang lupa na lalong nagpapalusog dito para sa halamang palay habang nakatitipid na rin sa tubig. Pero dapat ihinto ang AWD sa panahon ng pumulaklak at pag-aabono. Ayan, mga karadyo, agree. Sana nakapag-take down notes po tayo at makakatulong po ito sa yung mga impormasyon po na ito para po sa ating palayan. Para naman po sa mga nagpaplano po na magsumiti po ng kanilang mga aplikasyon po upang maging beneficiaryo po ng RCEF Mechanization Program, naririto po yung ilan po sa mga listahan ng PhilMech Office by region, kasama na rin po yung mga focal persons na maaari po nating i-contact. Para po sa ating Luzon A, meron po tayo sa Region 1, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Matatagpuan po ito sa PhilMech FMFOD Office, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Hanapin lamang po natin si Ma'am Kimberly Ann R. Gregorio, o maaari po natin siyang i-contact through 0951-541-4859. Para naman po sa Region 3, Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Matatagpuan po ito sa PhilMech FMFOD Office, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Hanapin lamang po natin si Ma'am Merlinda T. Ramento. Yan, maaari po natin i-contact si Ma'am through 0936-137-2292. Ayan, para naman po sa Luzon B, meron po tayo sa Region 2, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino. Matatagpuan po natin ito sa Department of Agriculture, Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugue, Garao City, Cagayan. Maaari po natin i-contact si Ma'am Ana Marie B. Cachero through 0906-687-1855. Ayan. Para naman po sa CAR o Kalinga, Ifugao, Apayao, Mount Province, Abra, Benguet. Maaari po natin itong matagpuan sa Department of Agriculture Regional Field Office 2, San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan din po. Hanapin lamang po natin si Ma'am Laika Jane M. Pascual. O maaari po natin siyang i-contact through 0905-691-7462. Para naman po sa Luzon C, Region 4A po muna tayo para po sa Quezon City, Laguna at Cavite. Agricultural Training Institute, Diliman, Quezon City, Metro Manila. O maaari po nating hanapin si Ma'am Josephine Valdez, o maaari po natin siyang kontakin through 0977-822-9420. Yan. Para naman po sa Region 4B, para po sa Oriental Mindoro,
Occidental Mindoro at Palawan. Maaari po natin itong matagpuan sa Palawan Research and Experiment Station, Santa Monica, Puerto Princesa. Maaari po natin hanapin si Sir Kenneth Calderon o maaari po natin siyang i-contact through 0906-841-4917. Para naman po sa Region 5, Camarines Sur, Albay, Masbate, Sorsogon, maaari po tayong pumunta sa Department of Agriculture Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur. Ayan. O kaya po, pwede po natin hanapin si Joseph Corporal Jr. Or pwede po natin siyang kontakin through 0950-984-4402. Ulitin ko po, 0950-984-4402. Ayan. Para naman po sa Visayas, dako po tayo sa Visayas A o Region 6. Aklan, Antique, Capiz, Iloilo. Maaari po natin itong matagpuan sa Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo. Maaari po nating hanapin si Ma'am Catherine N. Casiano o maaari po natin siyang kontakin through 0965-693-0843. Ayan. Para naman po sa Negros Island Region, sa Negros Occidental, Negros Oriental at Siquijor, punta lamang po tayo sa PRTMDC AES Compound, Barangay Balinsasayaw, Albuyog, Leyte. Ayan, hanapin lamang po natin si Rogen John P. Flores o maaari po natin siyang kontakin through 0961-204-4911. Ayan, tutok lamang po tayo para po sa Visayas B o Region 7 o Cebu o Bohol. Matatagpuan po natin ito sa Bohol Agricultural Promotion Center, Tagbiliran City, Bohol. Hanapin lamang po natin si Sir Raimundo C. Gibenes. Maaari po natin siyang kontakin through 0928-779-6220. Para naman po sa Region 8, Leyte, Southern Leyte, Samar at Biliran. Maaari po natin itong matagpuan po sa PRTMDC AES Compound din po sa Barangay Balinsasayaw, Buyog, Leyte. Hanapin lamang po natin si Sir King Jake G. Tenedero. Maaari po natin siyang kontakin through 0935-810-5453. Ayan. Dako naman po tayo sa Mindanao po. O sa Region 9, ayan, meron po tayo sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur. Ayan, punta lamang po tayo sa DARFO 9, Linieza, Pagadian City. Hanapin lamang po natin si Ma'am Aisel D. Sulampid o maaari po natin siyang makontak through 0997-761-6579. Ayan. Para naman po sa Region 10, o sa Bukidnon, Lanao del Norte, Agusan del Sur at Surigao del Sur. Maaari po tayong pumunta sa DANMA CLRC, Dalwagan, Malaybalay City, Bukidnon. O hanapin lamang po natin si John Ray B. Laban. Yan. O maaari po natin siyang kontakin through 0931-818-0358. At dako naman po tayo sa Region 13, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur. Maaari lamang po tayong tumungo sa DA Caraga PEEDMO Building Capitol Site, Butuan City. Hanapin lamang po natin si Jingle T. Paloma o maaari po natin siyang kontakin through 0938-321-1477. Ayan. At dako naman po tayo sa Region 11 para po sa Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental at Davao del Sur. Tungo lamang po tayo sa DANMA CLRC, Dalwagan, Malaybalay City, Bukidnon. O hanapin lamang po natin si Ma'am Hazel Buenavista o maaari po natin siyang kontakin through 0919-799-2413. Ayan. At dako naman po tayo sa Region 12, North Cotabato, Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat.
tungo lamang po tayo sa PhilMec office natin sa Region 12, Office DARFO 12, Regional Center, Carpenter Hill, Coronadal City. O hanapin lamang po natin si John Ryan Modio. O maaari po natin siyang kontakin through 0956-724-1821. Ayan. At ang panghuli po natin sa BARM po, o ang Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Lanao del Sur, maaari po tayong tumungo sa Office of the Engineering Division, MAFAR BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Hanapin lamang po natin si Sir Khalid Sangkala o maaari po natin siyang kontakin through 0930-346-8740. At yan po ang ating mga list of PhilMec offices and regional focal persons po na naka-flash sa ating mga screen kanina lamang. Ayan. Bago po tayo magtapos, ay magbasa po muna ulit tayo ng ating mga shoutout sa ating comment section through our official Facebook page, DA PhilMec, at ang ating official station dito sa Radyo Agri 90.1 FM. Ayan, sa DA PhilMec po muna. Good morning po from Karaskal, kay Ma'am Marilyn Sugian. Good morning din po, Ma'am. Kay Alvin, kay Alvin Iniego. Good morning po, sir, from San Miguel, Burgos Irrigator Association Inc. Good morning po, Sir Alvin. Kay Sir Ruel de la Fuente. Yan. Salamat po. Watching those sila from Sablayan Occidental, Mindoro. Ayan. Kay Ma'am Maria Lourdes Jose, watching from Pidig. Yan. Good morning po, Ma'am. Kay Jofelyn Osano, good morning po. Watching from New Tigbuan, North Cotabato. Ayan po. Good morning po sa inyo. Naway mag-ingat po tayong lahat. Ayan. Good morning din po kay John Ray Dasig, watching po from RCEF Extension Program, ating Facebook page. Good morning po, sir. At kay Jaja Santos po, good morning po, ma'am. Ayan. At meron pa po tayong huling pa-shoutout dito kay Ma'am Gian Chrissy Padilla. Good morning po. Paano po mag-request ng machinery? Ayan, contact lamang po tayo sa ating mga nabanggit kanina. Ano? Sila na po ang mag-a-assist sa atin. Ayan. At dito po nagtatapos ang mga impormasyon po natin patungkol po sa water management episode ng Usapang RCEF. Lagi po kayong tumutok, ano? At makikinig po at laging maging updated sa ating RCEF Mechanization Program. Hanggang sa susunod po, ako po muli si Carl, at lagi pong tatandaan sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec, may makinarya kang maaasahan. Ito ang Usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Hanggang sa muli po!